Mga kababayan, kamusta pong muli? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan, kahit po tayo ay binabagyo, ay sana po ay maingatan po tayo mga kababayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Umpisa na po natin mga tambay. I-update po natin, mag-update po tayo sa napakalakas na bagyo. At isa pa ay pag-usapan din po natin ito pong pinost ni Congressman Kiko Barsaga, ang representative po ng Cavite, mga tambay, ng 4th District po ng Cavite. Ito po, kinwestiyon niya po yung isang statement po ni BBM na magkaisa na raw po tayo. Ang bawat segundo ay mahalaga. Magkaisa at ang bawat segundo ay mahalaga, mga kabayan. At sinagot naman po siya sa post ni Representative Kiko Barsaga, mga kababayan. Ito po yung post ni Representative Kiko Barsaga sa kanyang social media. Ito po ang kanyang ang kumakalat po ngayon, mga kababayan. Yan po. Ang sinasabi po ni BBM, magkaisa tayo, ang bawat segundo ay mahalaga. At sinagot naman po siya ni Representative Kiko Barsaga, nagkaisa na tayo noong ginawa ka naming presidente. Tapos, ninakawan mo lang kaming lahat. Nakita niyo pa mga tambay, yan po ang pinag-uusapan po ngayon din sa social media kahit po tayo ay binabagyo. Dahil yan po ay panahon po ng bagyo rin po, mga tambay, nung sabihin po ni BBM yan na magkaisa tayo, ang bawat segundo ay mahalaga. Samantalang sila ay pa-party-party lang, mga kababayan. Kaya nga po yung sinasabing ni Kiko Barsaga, talagang makatotohanan po yun . Nagkaisa na tayo noong ginawa ka namin presidente. Tapos, ninanakawan mo lang kaming lahat. Ang taong bayan ay ninanakawan lang po, mga kababayan. Ngayon po, tingnan po natin mga tambay. Kung ano pong klase, mga kabayan, nung nakarang bagyo po, nung kay Tino, ano po ang pinaggagawa po nila na kumakalat din po sa social media, mga tambay, nung panahon po ni Tino, mga kabayan, anong klase po sila maglingkod sa atin. Kaya nga po nasasabi ni Kiko Barsaga, talagang grabe sila magnakaw sa atin. Ito po mga tambay ang kasiyahan nila at ito po'y kumalat sa social media dahil pinakalat po ito ng isang nahandun mismo sa Malacanang, mga kabayan. Si Team Yap yung yata yun. Team Yap. Ito po mga tambay. Tingnan po natin yung kumakalat din po sa social media. Teka po, naglo-load lang po mga tambay. Habang sinasalanta ng bagyo ang ating kababayan, ay mas pinili ng mga elitista na mag-party-party sa loob ng Malacanang para sa Liza Marcos portrait. Ayon sa mga netizens ay napaka-insensitive talaga ng mga nasa gobyerno at mga elitista kesa tumulong sila sa mga tao sa Cebu na nanghihingi ng tulong at sinalanta. Mas pinili pa nila mag-party-party. Ayon sa netizens, nakita ang party-party dahil nag-story si Team Yap sa loob ng Malacanang at kitang-kita ang portrait viewing ni Liza Marcos at Ingranding Salo-Salo. Secret na sana ay kaso binuking ni Team Yap. Ayon sa mga netizens, kung si Duterte daw ang gumawa, noon ay grabe siguro ang pambabash sa kanya ng mga kalaban. Noon ngang naghanda lang sila ng lechon sa birthday niya. Sobrang galit ng mga kalaban nito sa kanya. Habang sinasalanta ng bagyo ang ating kababayan, ay mas pinili ng mga elitista na mag-party-party sa loob ng Malacanang para sa Liza Marcos portrait. Ayon sa mga netizens ay... Ayan po, nakita rin po natin doon ang Senate President, mga tambay, nahandun din po sa party-party nung kasagsagan po ng Bagyong Tino. At yan po, kaya nga po sinasabi ni BBM, magkaisa na tayo na ang bawat segundo raw po ay mahalaga. Kaya nga po napakahalaga ng bawat segundo po sa kanila . Hindi po ba? Kaya nga party-party . Kaya nga po binabanatan sila ni Representative Kiko Barsaga. Ito po mga tambay, i-update po natin ang kaganapan po sa Metro Manila. Ito po, pakinggan po natin itong kaganapan sa Metro Manila na napakalakas po ng hangin. Ito pong mga nakarang oras, mga kabayan. Mga kapuso, ganito na po kalakas yung hangin dito po sa Rojas Boulevard sa lungsod ng Maynila. Ngayon po ay 6:30 na po ng gabi.
at malalakas na hampas na hangin na po yung nararamdaman natin dito po sa Rojas Boulevard. Mahina po no, yung push ng ulan, mas nararamdaman po natin yung malakas na hangin na to. Kung mapapansin niyo po, yung mga dahon po dito sa mga punong nakatirik dito sa Cabana Rojas Boulevard ay sumasayaw na po dahil po sa lakas ng hangin. Ito pong poste, itong karato pala ng NMMDA sa lakas po ng hangin, halos sumasayaw na rin po. Kayo po mga kapuso, no? Halos wala tayong pag-ulan, pero malakas na hangin po yung nararamdaman natin at naranasan dito sa Cabana ng Rojas Boulevard sa lungsod ng Maynila. Mga kapuso, ganito na po kalakas yung hangin. Yan po, yung kaganapan po yan. Kanina po yan sa Rojas Boulevard. At ito pa po mga tambay, may nabuwal na rin po na poste sa may Cavite po mga tambay. Tingnan po natin. Sa lakas din po ng hangin. Ito po, i-set up ko lang po mga kabayan. Po mga tambay, at syempre meron pa rin po tayo sa may bandang Catanduanes po yata ito, at yero na lang po, bubong na lang po nakikita mga tambay. Tingnan po natin ito. Sandali lang po, medyo ay setup ko lang po mga kabayan. Ito po. Sa Catanduanes po mga tambay, bubong na lang po sa grabe pong pagbaha, ay bubong na lang po nakita po doon sa isang barangay sa Catanduanes, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ingat-ingat po kayo mga kababayan. Doble ingat po tayo at magdasal. Napaka-importante po ang panalangin at dasal po natin na tayo po sana'y maingatan at ang ating buong sambayanan sa lakas po ng bagyo. At syempre po tubig, pagbaha at napakalakas na hangin mga kababayan. Talagang yung kalamidad po talaga ang magpapakita po. Nagpapakita po ng sinasabi pong parang ito po ipinakita sa taong bayan na ang ginagawa po ng gobyerno, ang sinasabi nilang mga kapitapitagan, lalong-lalo po ang mga politiko na mga magnanakaw, ay ipinapakita po sa taong bayan at nagagalit na rin po ang may kapal sa ginagawa pong pagnanakaw ng mga magnanakaw na politiko sa ating bansa. Sila lang po nagtatamasa, imbis po na iayos ang ating bansa dahil nga po hindi naman mahirap sa pera ang ating bansa. Sa katunayan, grabe po ang pinopondo po nila taon-taon, trilyon, lalong-lalo po sa flood control at pag-ayos po at hindi natin maranasan ang na ganitong klaseng pagbaha na lumulubog po ang ating bahay at bubong na lang po ang nakikita sa mga barangay natin sa ating mga kanya-kanyang lugar. Mga kababayan, ganyan po, pinakita po ng ating may kapal na talagang grabe po ang ginagawa po nilang pagnanakaw. At syempre po, yung pagseserbisyo po nila, mga kababayan. Nakita nyo po, ang mga elitista, kasama ang Malacanang, samantalang tayo nagsasakripisyo, nagkakamatay, katulad po nung nakaraang Kitino. Mga tambay, grabe po ang namatay dyan. Di po ba? Kulang 200 sa Bisaya. Pero sila, nakukuha pa po nila mag-party-party habang tayo po'y binabagyo. At talagang tayo hirap na hirap, mga kabayan. Samantalang sila, ang sarap-sarap po ng buhay nila sa Malacanang. Pa-party-party. Kaya hindi rin po malayo na binabagyo po tayo ni Juan. Ni Juan ay sila rin po yata, baka nagpa-party-party na naman po yan.
at kay sarap-sarap na naman po ng mga pinaggagawa nila, yung mga demonyo na yan umano, mga kababayan. Kaya nga po binabanatan po sila ni Kiko Barsaga, di ba? Ano yung sabi ni Kiko Barsaga sa kanyang social media? Ang kapal-kapal ng pagmumukha mo. Parang kikapal-kapal ng pagmumukha mo na magkaisa tayo. Ang bawat segundo ay mahalaga. Mahalaga sa kanila yon dahil ang sarap ng kanilang katayuan. Sa kanila, bawat segundo ay mahalaga dahil nai-enjoy nila. Nai-enjoy nila ang napakasarap na binigay nating posisyong presidente at first lady sa kanila. Talagang na-appreciate nila ang kayamanan, ang pera ng taong bayan. Hindi po ba? Appreciate nila. At talagang maganda po. At napaka-importante po ng bawat segundo sa mga demonyong yan umano. Hindi po ba? Tapos, kaya nga po, binanatan siya ni Kiko ni Representative Kiko Barsaga. Sinasabi nung magkaisa na tayo. Nagkaisa na nga tayo Kaya nga nakabalik ang Marcos Kaya nga nakabalik sa Malacanang Marcos dahil nagkaisa na tayo. Di ba? Kaya nga ginawa kang presidente, binoto ka ng majority ng taong bayan. Di po ba? Tapos ano lang ginawa ng pamilya mo at kaalyado mo, mga kaalyado mo? Puro kawatan, puro pagnanakaw sa pera ng bayan. Di ba? Kaya babanatan ka ni Kiko Barsaga. Ang hirap sa amin, ang sarap sa inyo. Ganyan po lumalabas mga kabayan Ang hirap sa atin, tayo ang magkakamatay sa ginagawa nilang serbisyo na sinasabi nila sila'y lingkod bayan. Tayo magkakamatay, tayo mapeperwisyo, tayo mahihirapan, pero lahat ng sarap, ginhawa sa kanila. Dahil yung mga tao na yan, nakatira po yan sa mga exclusive, sa mga high-end na mga subdivision, mga kababayan. At napakasarap po na mga kinakain ng mga demonyong yan umano. Hindi po ba mga kababayan? Kaya po ang taong bayan, ang ginagawa po sa atin ay gatasan lang mga kababayan. At bibigyan lang po tayo ng mga statement, mga mabubulaklak na salita. Mabubulaklak. Pagka naibigay na statement, party-party na naman po sila mga tambay. Mga napakahalaga na naman ng bawat segundo sa kanila. Dahil nga po, enjoy po nila ang kapangyarihan na binigay po natin sa kanila. At siyempre po, ang pera ang ating buwis, ang pera po natin, ang buwis po natin, ay enjoy po nila, mga kababayan. Kaya ingat po tayo mga tambay, wala po tayong maaasahan. Pagka ganito po ang natutuklasan natin sa kanilang paglilingkod, ang sarap-sarap ng kanilang paglilingkod, napakahalaga ng bawat segundo sa kanila, dahil po lahat ay nalalasap nila galing po sa taong bayan, sa ating buwis. Kaya po, talagang ang sakripisyo po, tayo po ang gagawa ngayon ng ating kaligtasan at kung paano tayo makakaraos sa pang-araw-araw. At lalong-lalo po, napakahirap po umasa ng sinasabing 100% tulong ng manggagaling sa kanila. Dahil unang-una, kung yung sinasabi ni Kiko Barsaga, mga tambay, paano ka makakakuha ng malaking tulong sa gobyerno, lalong-lalo sa ganitong sakuna, kung ninanakaw na nila ang pera natin. Hindi ba? Tapos ninanakaw na ano pa itutulong kung nanakaw na? Hindi po ba? Kaya po tayo po, talagang ang pagtitiis po sa atin, talagang gagawin po nila na tayo po ay magtiis sa kahirapan na sila po ang may dulot at may kagagawan na nararanasan po natin sa ating bansa. Lalong-lalo po rito, nilulubog po tayo dahil sa kagagawan nila, mga kababayan. Wala ng proyekto, ghost project na, kung meron man proyektong ginagawa itong mga demonyong ito umano, mga mahihinang klase pa, mga low standard pa. Tapos, ang pinakamasakit nito, yung ating mga kabundukan, niwawalang hiya pa, kinakalbo pa, at hinuhukay pa. Ginagawa pang mining para sa kanila pa rin kayamanan, mga ginto. Hindi po ba? Sila rin po yan. Dahil mismo ang Vice President, di ba, ay sinabi niya, sino naghahari daw sa mining ngayon? Hindi daw po ba ang Tambaluslos? Meron siya mga mining. At kasosyo rin daw, umano, ang simbahang katoliko daw, umano, mga kababayan. Ganyan po. Kaya nga po wala tayong naririnig sa kanila ngayon Pati sa balita, never nilang kinukundina
ang ginagawang kawalangian ng mga kaalyado nilang politiko. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya po nakakalungkot ang nangyayari sa ating bansa. Nakita nyo naman po, sa kabila ng napakarami lang ginawang kapalpakan at pagnanakaw sa ating bansa, pero ituturo nila yan at ididiin ang kanilang kawalangian at kademonyohang ginawa sa atin sa mga Duterte at kaalyado ng Duterte. Lalong-lalo po sa Vice President dahil alam nila pagka naupo ang Vice President, lahat po sila ay mananagot sa ginawa nila sa ating kawalangian, mga kababayan. Kaya yan po mga tambay, ang pinag-uusapan din po sa social media, sa kabila po ng dinidulubyo tayo at talagang napakahirap ng pinagdadaanan natin ngayon. Sunod-sunod po na kalamidad at parusa, samantalang ang ating mga lingkod bayan, mga kabayan, ay hanggang salita lang. Pero napakasarap po ng ginagawa nilang pamumuhay gamit ang pera ng taong bayan. Mabuhay ka po, Kiko Barsaga. At sana huwag ka magbago. At huwag ka sanang kainin ng bulok na sistema ng ating gobyerno. Mga kabayan, huwag ka sanang magbago. At ipaglaban mo ang tama at ang taong bayan naman ay susuporta sa iyo, Kiko Barsaga. At syempre po, bago po tayo magtapos ay magsama-sama po tayo mga kabayan na manalangin po tayo at magdasal na maingatan po ang lahat po tayo maingatan at makaraos po dito po sa napakalakas na bagyo na si Juan, mga kababayan. At ipanalangin po natin ang ating mga kababayan, lalong-lalo po na yung mga lugar na nasalanta, na sana po ay makaligtas po sila at makaraos po at syempre po makabangon muli sa napakatindi pong pinsala na dinulot po ng bagyo. At syempre po, sana rin po makonsensya naman po ang mga demonyong politiko sa ating bansa na bawasan naman po sana nila ang mga ninanakaw nila sa taong bayan. Tumulong po sana sila dahil hindi po natin nakita yan sa Cebu. Ang napakaraming mga demonyong magnanakaw ay wala po tayo nakita na sumusuporta po sila sa ating mga kababayan na nasalanta. Mga kababayan, bilang na bilang lang po natin sa ating mga kamay ang mga politiko na tumutulong po sa panahon ngayon. Karamihan po ng mga demonyo, sitting pretty, mga kababayan, at dire-diretso po ang pamumulitika. Ibang klase po ang mga taong ito. Ingat-ingat po tayo mga tambay, doble ingat po at dasal po ang napaka-importante. At syempre po ay mararausan din po natin ito mga kababayan. At ang panalangin po namin at ni Kamanong na tayo po ay gabayan po ng may kapal. Maraming salamat po mga tambay sa mga nagusto po ng ating tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo. At doble ingat po tayo. Paalam po muna mga tambay. Dasal-dasal po tayo. Ingat-ingat po. Bye-bye.